natin 'tong pagiging state witness di umano, 'no? Napaka-contrast po, eto 'no, sinasabi sa isang banda ni Martin Romualdez na siya po ay, walang itinatago 'no, "I have nothing, nothing, I have nothing to hide." Yan po ang sinabi ni Martin Romualdez. Pero ito po yung, ano rito, eh, 'no, yung napaka-ironic na sinabi niya yung, "I have nothing to hide." Sa isang, imbestigasyon na patagong imbestigasyon. Wala pala kayong, tinatago. Pero bakit ka nagsasalita ng patago? 'Yun yung problema natin dito sa ICI. Talagang eto po lumalabas na kung gaano gaano tayo pinagloloko, 'no? Pinagloloko talaga tayo nitong, pamahalaan at eto po ang pinaka-greatest joke, pinakamalaking, ah katatawanan o panloloko sa'tin 'no. Sama-sama po 'to, nag-create po sila ng ICI 'no. Wala raw tinatago si Martin, pero lahat ng kilos ng, gobyerno ay para itago ang anumang, involvement mo. Nung nabanggit po ni Gutesa yung pangalan ni Martin Romualdez, alam niyo po, lahat po ng mga may lead ka na, eh, 'di ba? Mayroon ng nagtuturo na eto ang malamang ang mastermind. Paano po natin? Tandaan po ninyo ang pinaka-mastermind po yung pinakamalaking kita, yung pinakamalaking, maleta, pinakamaraming maleta na dinadala sa bahay. Malamang sa hindi naman mga bobo mga Pilipino. Sa pagkakaunawa natin kung sino po yung may pinakamalaking share ng maleta, siya po ang pinaka-mastermind. Hindi po diskaya, hindi at saka nagfi-fit po, eh, 'no. Halimbawa po, hindi natin sinasabi 'no, ayon lang po kay Gutesa. Kayo po ba maniniwala, sa mga lumantad, sino po sa tingin ninyo yung mastermind sa mga sumusunod? Si Bryce Hernandez ba? Na, bukod sa kanya, isa lang po siyang ano 'no, engineer, dito sa Bulacan. Tapos meron pa siyang head, 'no? So malamang hindi si Bryce Hernandez, malamang hindi rin si Alcantara yung head niya, kasi may head pa, eh. Meron pang USEC na head, eh, si Bernardo. Malamang hindi rin si Bernardo kasi may mas mataas pa sa kanya. Tsaka meron pa silang sinasabi, pare-pareho po sila, may sinasabi pa sila na, pinagbibigyan nila ng porsyento, mga senador at mga congressman. Sa pinakamataas po na posisyon sa mga nabanggit na mga senador at congressman is Escudero na tsaka si Martin Romualdez, 'di ba? Sila po yung pinakamataas na, eh. Senate President, dating Senate President at dating Speaker of the House. Kaya lang, mas tumutugma ito sa pinaniniwalaan ng mga tao dahil nagmumula po yung pagbabudget, yung proseso po ng pagbabudget, nagmumula po yan sa House of Representatives. 'Di ba? Okay. At ikalawa, ayon na rin sa kapitapitagan, kapanipaniwalang pahayag ni VP Sara na ngayon lang po natin na pag-uugnay-ugnay, ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at Saldico. So pag pinagsama-sama mo po itong mga impormasyon na ito, wala kang ibang ituturo kundi si Martin Romualdez. Sa mga nababanggit, hindi niyo po pwedeng itanggi na si Martin Romualdez ay ilang beses na pong nabanggit ng mga diskaya at saka ngayon yung pinakamatinding revelasyon yung kay Gutesa. Yung pagde-deliver nila ng mali-maleta. Na mali-maletang kwarta, pera doon mismo sa bahay ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez na po, yung kung ikaw po ay taong marunong mag-isip, yung puzzle, 'di ba?
nilalaro-laro mo. Saan nagmumula yung pagbabudget kay Martin Romualdez? Oh, sa House of Representatives. Sino ang pinakamataas na pinuno ng House of Representatives? Si Martin Romualdez. Sino ang sinasabi ni BP Sara na may control ng pera? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sino yung pinagbibigyan ayon kay Diskaya bukod sa mga direkta niyang kausap na mga congressman? Sino pa yung pinagbibigyan nila? Si Martin Romualdez at si Saldico. Dito po sa mga engineer ng Bulacan, lahat sila binabanggit si Saldico. Si Saldico, ang amo niya, House of Representative leader, si Martin Romualdez. Okay. Tapos, biglang magsasalita, biglang lalantad si Martin for the first time, magsasalita raw siya ng nalalaman niya. Ang tagal na po ng investigasyon. Ha? Ayaw niya magsalita, hindi siya nagsasalita. Ngayon, for the first time, lahat daw na nalalaman niya. So may nalalaman ka pala. Sa madaling salita, may nalalaman ka pala. I have nothing to hide. Ang napaka-ironic kasi I have nothing to hide, sinasabi mo sa isang tagong investigasyon. Nakatago kayo eh. Hindi namin alam kung ano pinag-uusapan ninyo eh. No? Tagun-tago kayo. Si Gutesa daw ay hindi na raw katiwa-tiwala dahil nag-submit daw ng papeles na peking papeles. Anong peking papeles pinagsasabi mo? Sinumpaan niya yan sa Senado. Kahit walang yung papeles na yan, immaterial na yan. Ikaw magaling, abogado ka eh. Ang problema sa inyong mga abogado, huwag nyo pong lulukuhin yung mga tao. Alam na namin na once na nanumpa ka sa Senado, yung panunumpa mo na yan, mas matindi pa yan kaysa sa pinanotaryo. Kung mas mahalaga pala yung notaryo, bakit pa kayo nagkukondak? Tignan nyo po kung totoo yung sinasabi ng mga to na mas importante ang panotaryo kaysa yung panunumpa sa Senado, dapat lahat ng witness magpanotaryo na lang. 'Di ba? Bakit kinakailangan pa kayo mas mabigat yung notaryo? Kung susundan natin yung binabanatan si Gutesa dahil sa notaryo, bakit pa kinakailangan na mag-hearing? Mag-submit na lang kayo ng notaryo. I-hearing pa ba yan? Mas mataas yung notaryo. Kaya walang naniniwala sa pambubola ninyo. Hindi naman mga bobo yung mga Pilipino. Maaring nung una, nung wala pang ibang source of information, lahat ay ang source of information ay mga media lamang na bayarang media. Talagang nabubobo yung mga Pilipino. Pero meron na po mga source na information na nagpapaliwanag. Meron na mga vlogger na nagpapaliwanag na binubobo ninyo yung mga Pilipino. Ibig nyo sabihin, yung narinig namin, yung nakita namin na nanumpa si Gutesa, paliwala yun dahil meron siyang kina-question ninyo yung ano? Bakit hindi nyo ipatawag yung nagnotaryo? Diba? Hindi nyo ipinapatawag sa lahat ng mga investigasyon yung nagnotaryo kung talagang mabigat yung pinakamabigat sa lahat. Imposible, ngayon ko lang narinig yan. Yan po palusot. Palusot po yan na uubra lang sa mga bobong tao. Palusot lang po nyo yan. At ang maniniwala lang dyan sa palusot nyo, mga loyalista. Ibig sabihin, dahil daw sa notaryo niya, pinalalabas nila na hindi nakatiwa-tiwala. Tanong, mahalaga pala notaryo, bet nag-appear ka pa sa ICI? Dapat nagpadala ka na lang na notaryo. Di ba? Dapat, kung pinaka-importante sa lahat ng notaryo, dapat pala wala nang mga hearing. Pinasasubmit na lang kayo ng mga sinumpaang salaysay. Alam nyo kung bakit may hearing?
para ma-cross-examine kayo kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Ah. Yung notaryo, pwede mo ngang gawa-gawa yan eh. Pero, kaya may hearing, may notaryo ka man at wala, basta nanumpa ka, yung mga sinasabi mo, pwedeng tanungin ng mga congressman, tanungin ng mga senador na nag-iimbestiga. Hindi na kasalanan ni Gutesa kung mga bugok yung mga nag-iimbestiga na pagkatapos nilang mag-imbestiga, tsaka sila nagsasalita laban kay Gutesa. Kung dapat palabasin na nagsisinungaling si Gutesa, no? Kung dapat nyong mapalabas na nagsisinungaling sa hearing, hindi after hearing. Putya, hindi na nakaharap si Gutesa, tsaka nyo babanatan na, teka muna, mukhang malito. Oh. Di dapat, kinabukasan, natuklasan ninyo, halimbawa, ako yung nagsabi na parang nabola kami ni Gutesa. Una, hindi nyo pwedeng aminin, senador kayo di ba? Nakakahiya. Napaikot kayo ni Gutesa, di ba? Nakakahiya po yun. Ikalawa, kung duda talaga kayo, dapat kinabukasan, pinatawag nyo si Gutesa, pinatawag nyo yung attorney, pinaharap nyo sa inyo. Oh, wala naman kayong ginawa eh. Kasi, ano lalabas? Halimbawa, nagsisinungaling si Gutesa, pero ano pa rin ang lalabas? Napaikot kayo. Humarap sa inyo eh. Hindi naman po yan na sulat lang yung binigay sa inyo. Humarap sa inyo si Gutesa. At hindi nyo napabulaanan yung mga sinasabi ni Gutesa. Oh. Tapos ngayon sasabihin ni Martin na ano na raw. Mag-survey kayo. Kanino kayo naniniwala? Tanungin niyo yung mga tao. Kanino kayo naniniwala, kay Gutesa o kay Martin Romualdez? Okay. Tapos, napakalaking kalokohan po yung state witness si Martin Romualdez. Ngayon, sabi ko nga, kung totoo yung Senado na gusto talaga nilang mag-imbestiga, gusto talaga nilang alamin, Diskaya pa lang eh. Ang daming binanggit ni Diskaya. Sinasabi nila ngayon, wala naman direkta. Dahil ang kausap daw ni Diskaya ay mga congressman lang. Malay nyo raw, ginamit lang. Yun na nga eh. Yung nagsabi na kumubra. Alam nyo po sa matinong investigador, kala ko naman matino to sila Ping Lacson. Alam mo yung buong Ping Lacson, yung buong projection niya na siya ay napakahusay na investigador. Hindi po ako investigador. Pero kung ako po yan, at yan yung gustong isusunod ni Marcoleta, kaya lang tinanggal nyo eh. Ang purpose nyo bakit tinanggal? Kasi nga, ma-expose na. Ang susunod na ni Marcoleta, patutunayan niya yung sinasabi ni Diskaya. Tandaan po ninyo, corroborative is witness ang kinakailangan. So yung mga binanggit ni Gutesa doon, iimbitahin niya ni Marcoleta, kung si Marcoleta pa, para mapatunayan ni Marcoleta na nagsasabi ng totoo si Diskaya na mayroon nakakarating kay Martin Romualdez. So sino daw yung mga pinagbigyan? Yan yung mga, kaya po sa hearing, balikan nyo yung hearing nila, may nag-aako sa kay Dilima na tumatanggap ng pera mula sa Bilibid. Tapos, may mga nagko-corroborate po. Yan, nag-corroborate yung bagman, si Dayan, na may relasyon kay Dilima. Oh. Kaya po, yung mga sinasabing brat-brat, ang nag-aako sa si Dilima, may asawa nga si Dayan eh. Tapos, ano tawag sa'yo? Kung brat anyways, side bet lang yan. Iimbitahin mo ngayon si Dayan. Totoo ba na tumatanggap si Dilima? Hindi mo maiimbita si Dilima eh. Di ba? Hindi naman nila naimbitahan si Dilima eh. Pero si Dayan nagpatunay, kasi siya yung tinuturo eh, ng witness eh.
Binibigay ko kay Dayan. Eh, di imbitahin mo si Dayan. Sabi naman ni Dayan, tumatanggap ako. Oh, ako yung bagman. Hindi naman ganun yung mga wordings, pero makukuha nyo po makukuha nyo po yung kaganapan sa pamamagitan ng corroborative. May mga binanggit na yung mga diskaya, no, ng mga pangalan na inaabutan nila. Sabi ng inaabutan, para kay speaker. O kung ikaw matino kang investigador, Lacson, sana ito ginawa mo, di ba? Yung sinabi niyang pinagbigyan para kay speaker, eh hindi nyo pinurso yun eh. Imbitahin nyo. Maiimbitahan ba yan ng Senado? Opo. Lahat po pwedeng imbitahin ng Senado. Kaya nga napaka-powerful ng Senado eh. Mas powerful pong investigador ang Senate Blue Ribbon Committee kaysa ICI. Kaya po create yung ICI para, wala, na may ICI na eh. Gumawa na lang tayo ng batas, wag na tayo mag-imbestiga. Yan po yung purpose nila para matigil ang investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal nila si Marcoleta tapos hindi naman nila balak ituloy. Halimbawa, si Procopio sinabi ni Diskaya, kay Procopio ko po binibigay. Para saan daw yung binibigay mo kay Procopio? Sabi ni Procopio, ito po ay para kay Martin Romualdez. O hindi pa patawag nila si Procopio, makikita mo naman kung si Procopio ay nagsisinungaling o hindi. Dahil nakaharap siya sa mga taong magagaling mag-imbestiga. Sabi nila. Magagaling bang mag-imbestiga o magagaling mangharang ng investigasyon? Hinarang nila yung magandang investigasyon ni Marcoleta eh. Yan ang katotohanang naganap eh. Hinarang ninyo yung investigasyon ni Marcoleta. So ano na ngayon na nangyari? Wala na. Tapos ngayon ang magiging star witness si Martin Romualdez. Alam po ninyo, pinakikinggan ko sa SMNI yung interview kay Hinlo. Siyempre hindi tayo abogado, di ba? May natuklasan po ako bakit po ganun na lang yung pagtanggi nila na maging star witness si Diskaya at saka maging star witness anuman dun sa mga engineer. Si Babe Singson na isang dilawan, no? Talagang yung ICI create po yan para libangin lang tayo. Kunwari may ginagawa. Ano sabi ni Azorin? Wala pa raw sila ngayon nakikitang makakasuhan na government official. Diyos ko, wala pa rin silang nakikita kahit umamin na yung mga Bryce Hernandez, Alcantara, sila. May picture, maraming pera, umamin yung mga tao, kami po yan. Kami po yung nagsalansan yan. Para kanino tong pera na to? Para po kay ganito, kay Saldico, para po dito sa USEC, para po. Alam, tumistigo na. Sinasabi nila, kami yung nasa picture. Ako yung namamahala dyan sa pamamahagi ng pera na yan. Ayan, may kanya-kanyang tumpok yan. Yung pera na yan, para dito. May tumpok-tumpok yan. Hindi po nila dinidinay. May ebidensya na testimonya, may ebidensya pang picture. Ano pa po ang kinakailangan ng ICI para magrekomenda kayo na sampahan ng kaso? Wala silang nakikita raw na gobyerno na pwede nang sampahan ng kaso. Hindi ba napakalaking kalokohan yan? Tayo nga may nakita ng dapat sampahan ng kaso. Okay. Gaano ka-importante yung maging state witness sana sila Diskaya? Tsaka yung mga engineer ng Bulacan. Magkakaroon lang po ng kaso yan pag may witness ka, di ba? Okay, ganito po pala. Ang akala natin, kasi mahilig lang tayo manood eh. Ito sa paliwanag po ni Hinlo na sayang talaga kasi hindi natin binuboto. Ewan ko ba?
Bakit ang titigas ng ulo din natin? Sabi, straight tayo, straight. Hindi pa rin nakalusot. O, pwede natin sisihin si Garcia, pero tayo yan eh. Kung lahat ng bumoto kay Bongo, pinoto din tong mga katulad ni Hinlo, wala sana tayong problema. Okay, wala na yan, tapos na yan eh. Dito muna tayo.